umaga, good morning pa rin or good afternoon na mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is May 3, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Angkar Motors, dyan yan sa may Tulyahan Road, Barangay 162, Santa Quiteria, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Origi Street, sa may Sangandaan po yan, Sangandaan Project 8, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mga ito po pag nakuha po natin sila. Actually, motor lang? Ni-stop mo? Anong klaseng flagman ka? Motor lang yun? Ni-stop mo ang sasakyan? Hindi naman sumingit yung motor. Bagong flagman. Gagawa tayo ng paraan kung paano natin may showcase yung talento natin, yung mga creative juices na nakatago sa mga utak natin. Yan, tinayo nyo ito, tinawag na new generation. That's correct. We want it to be different. Yeah, from like, everything was already established. We wanted to really find new artists and put the spotlight on them. So, saan kayo umahanap ng mga artists? Streaming online, yeah, I guess, like social media, you can find us and everything. I guess even if it was started in 2021, you can still consider us a startup because we really established ourselves this year and last year. Parang ngayon kayo talagang tumodo. Yes, that's correct. Taon lang talaga. O, yan ang artist na mga hawak ng new generation label. As of the moment, 2 na lang. Self-limiting. Ang ibig kong sabihin nun ay basta po siyang mawawala sa kung tayo ay magpapahinga o kaya naman ay iinom tayo ng mga tinatawag natin na non-steroidal anti-inflammatory medication o yung mga painkiller. So kadalasan makukuha po ito ng mga nabanggit natin at marirelieve yung nararamdaman natin. Tama po kayo dyan, Doc Ferdy, no? Talagang na-experience ko din po yan, Doc Ferdy, na parang sa baba, no? Talagang lower back pain, talagang very yung, ano na, talagang yung sakit sa likod. Pero Doc Ferdy, nabanggit din niya, usual na po ito, no? Na nakikita ninyo sa inyong practice na mali yung pagkakabuhat, yung posture, matagal na pagkakatayo, at mali yung posisyon sa pagkakaupo. Pero nabanggit din po ninyo na maaling self-limiting po ito, no? Ano po yung mga red flags, kumbaga, na pwede namin bantayan, no? Na ito ay kailangan ng
takot pumunta sa mga, especially sa katulad po ninyo? Oh, magandang title mo yan, Teacher Ellie, no? Kasi pag sinabi natin na back pain o lower back pain, bukod sa yun nga, mechanical na dahilan, marami po pwedeng dahilan ang sanhi ng lower back pain, no? So, ano pa yung mga red flag o yung mga babantayan natin na simptomas o yung mga senyales na nararamdaman natin sa likod? Katulad ng sabi ko, kadalasan po ay hindi ko mawawala sa pamamagitan ng pahinga o pag-inom ng gamot. Kung ang ating back pain ay hindi nawawala sa loob ng mga hindi natin isang linggo o mahigit pa, at ito ay nagiging mas masakit o nagiging progressive na masakit, isa yan sa mga red flags. Kung meron pang nararamdaman kang panghihina sa iyong mga hita, sa iyong mga binti, o sa mga sumakit. Yan, so na-drop na natin. Mapapansin niyo po, Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po. God yung bless. mga Parang kakayanan natin na gawin physically compared nung mas bata pa tayo ay mas nalilesen at mas nagiging prone tayo na magkaroon ng pananakit ng likod, no? Especially kung mas may edad na ang isang individual. Yun po pala yung Dr. D, napaka-dami po palang mga dahilan, no, or mga risk factors na talagang kailangang i-address, no, ng ating mga manggagawa, lalong-lalo na yung nabanggit ninyong mga nagbubuhat ng mabigat, no, saka lalong kahit na yung mga nasa opisina po na karamihan ng ating mga nakikinig at nanonood ay talagang yan ang ginagawa nila, no, sa pang araw-araw nila. Dr. D, alam niyo po, kami po ay curious din, ang stress po ba ay nagdudulot or nagre-resulta din ng back pain? Kasi may mga naririnig po kami na ganyan, no, na dahil sa stress yan, kaya sumasakit yung likod mo. Pero ano po yung tama po ba ito o ito po ba ay misconception na kailangang i-correct? Yes, maaari din makapagdulot ng pananakit sa likod, no? Kung meron kang stress or mga anxiety or kasi ang stress kasi is kumbaga nag-trigger siya, no? May mga pag-aaral na nagre-release ng mga hormone na pwedeng mag-cause ng pananakit, no, sa iba't ibang parte ng katawan natin, no? So pwedeng isa siya, no, sa mga factor